Tapos, lagay na natin yung karne. Kasi matagal maluto yan, kaya gigisa muna natin yung karne. Next na ilalagay natin is yung tinatawag namin na bisukol. Halo-halo mo lang yan para mag-mix yung aroma ng ating bawang sibuyas at luya sa karne at bisukol. Pagkatapos niyan, takpan mo lang para mas lumakan ng konti. Depende na sa inyo kung ilan yung ilalagay nyo. Nilagyan ko na din siya ng bagoong para matanggal yung lansa ng bagoong habang ginigisa ito. Yung tubig nilagay ko na rin dun sa bagoong para sayang naman yung nalagay sa mangkok. Pagkatapos nun, takpan ulit. Sunod naman natin ilalagay ay yung kanyang labong o rabong sa amin dito sa karinga. So, paglagay mo yan, halo-halo mo lang para magkumban yung mga lasa niya. Next na ilalagay natin is yung puso ng saging na ginayat at tinadtad. So dito nag-aalangan pa ako kasi konti yung or maliit yung kasirolang pinaglutuan ko, pero naalala ko na bababa pala yung gulay pag iyon ay naluto. So ilagay mo lang yung mga pusong ng saging, haluin mo at takpan. Hinalo-halo ko na pala para hindi ma-overcook yun nasa ilalim, at saka lagay na rin natin yung tengang daga o yung laplapayag sa aming mga taga-kalinga. Ilagyan ko na pala ito na isang basong tubig para maluto yung mga ibang gulay na nilagay natin. Haluin at takpan. At tcharan! Yan na po ang lutong binungor ng kalinga. My very own version. Manta ko yan. Salamat sa panonood. See you on my next cooking vlog. Ciao!